Hello mga kasambahay! Good morning! Another day, another vlog, another new house to clean. Kung nakikita nyo mga kasambahay, nandirito na ako sa bahay na lilinisan ko. Ayan, nag-uumpisa na ako. Pero mga kasambahay, gusto ko lang mag-vlog ngayon para ipakita sa inyo mga kasambahay na hindi lahat ng nasa abroad o hindi lahat ng nasa Amerika is buhay prinsesa, reyna, or hari na. Hindi mga kasambahay. Kasi dito sa Amerika, oo, madaling kumita ng pera. Pero mga kasambahay, kung tutuusin lang, yung pera na kikitain mo is sobrang mahalaga. Alam nyo kung bakit mga kasambahay? Tingnan nyo. Hanggang ngayon, namamaga pa rin yung mukha ko. Ayan o. Kita nyo. Namamaga pa rin yung mukha ko mga kasambahay. Maga pa rin siya kasi, di ba kakapabunot ko lang nung Sabado. Tuesday na ngayon. Di ako nagtrabaho kahapon. So, dahil hindi ako nagtrabaho kahapon, wala akong income. Di ba? So, yun yung sinasabi ko mga kasambahay na madaling kumita ng pera sa Amerika. Pero, yung buhay dito sa Amerika is sobrang mahal. Tulad niyan, wala akong insurance, wala akong dental insurance. At kahit na may dental insurance ako mga kasambahay, yung tinatawag nilang copay, o yung minsan nga hindi nga copay kasi minsan 40-60. Babayaran nila yung 60, ikaw magbabayad ng 40% out of your pocket. So, minsan, 60-40, di ba? Minsan 50-50. So, di ba, depende pa rin sa insurance yan mga kasambahay. Pero yun nga yung sinasabi ko na, oo, madaling kumita ng pera sa Amerika. Pero, sobrang mahal ng mga bilihin, sobrang mahal ng pamumuhay dito. Pero, hindi ko yan sinasabi sa inyo para kaawaan nyo ako. Gusto ko lang ma-realize nyo na hindi lahat ng nasa Amerika is buhay mayaman. Kasi, hindi ako nakapangasawa ng mayaman mga kasambahay. Minsan, sasabihin ko sa inyo ang totoo, naiinggit ako doon sa mga tao na, sa mga kababayan natin na nakapag-asawa sila ng may kaya, may pera. Ako mga kasambahay, si Chris, hindi siya mayaman. At the same time, is may dalawa pa kaming bunganga na pinapakain. Si Anton at si Desiree. Tapos yung pamumuhay pa namin, di ba? So, oo, masarap mamuhay sa Amerika kung may trabaho ka. Pero kung wala kang trabaho, at asa ka lang sa gobyerno, mahirap. Tulad niyan, si Chris, sa totoo lang mga kasambahay, si Chris is magsi-60 na next year. Pero hanggang ngayon, wala pa rin siyang plano mag-retired. Bakit? Kasi kailangan pa namin magtrabaho. Gawa nga ng, di ba, maglo-loan nga kami ng pera sa bangko para makakuha kami ng bahay. So, kailangan pa namin magtrabaho ng 5 to 8 years pa mga kasambahay bago pa makapag-retired si Chris. Ganon kahirap ang pamumuhay sa Amerika. Ditong mga kasambahay, makikita nyo yung mga tao sa McDonald's, 60, 75, nagtatrabaho pa rin sila. Diba? Kaya, sa mga kababayan nating Pilipino na akala nila kapag nakapag-asawa sila ng Amerikano is gagara yung buhay nila, yayaman sila. Kung yung mapapangasawa mo is may kaya sa buhay, may pera, bayad na lahat ng mga dapat bayaran tulad ng loans, mga kahit nga na-retired ka na, magbabayad ka pa rin ng tax. Diba? So, yun lang mga kasambahay, hindi lahat na nakapangasawa ng Amerikano is mayaman. Tingnan nyo ako hanggang ngayon nagtatrabaho pa rin kahit masakit yung panga, diba? Pero yun lang mga kasambahay, gusto ko lang ipakita sa inyo na kahit na masakit ang ating panga, is nagtatrabaho pa rin tayo kasi kailangan natin kumayod. At, syempre, tayo ay kailangan natin kumayod para sa araw-araw natin pamumuhay. So, yun lang mga kasambahay. Maglilinis muna ako. Tatapusin ko ng bahay na to ng maaga kasi kumikirot ang pangako. Kailangan ko magtrabaho ng mabilis para makauwi tayo ng mabilisan, di ba mga kasambahay? Pero, mamaya update ko kayo uli.
magtatrabaho muna ako. Hello mga kasambahay! So ayan, pasensya na kayo, mahina yung boses ko ngayon kasi gabi na ako nakauwi at tawag nito, time check mga kasambahay is 12:01 na ng madaling araw dito. Ngayon pa lang ako matutulog kasi ngayon pa lang ako natapos ng mga dapat kong gawin. Tinuruan, pag uwi ko kasi mga kasambahay, make sure ko na tinitignan ko yung agenda ni Desiree, yung ano niya, yung, kumbaga yung assignment workbook niya mga kasambahay, tinitignan ko yun lagi. Tapos make sure ko din na maayos na yung mga gagamitin nila bukas para hindi na sila yung helong talilong bukas, diba? So ganyan mga kasambahay, kaya ngayon pa lang ako matutulog. Si Chris nasa kwarto na siya, ayan, kita nyo madilim na kasi nasa banyo tayo, ayan, nasa banyo tayo. At mahina yung boses ko, gawa nga ng tulog na si Chris. So ayun lang mga kasambahay, sana na-enjoy nyo ang ating vlog for today kasi wala naman talaga din kaganap-ganap. Sana is, so bukas ulit mga kasambahay, ganun na naman, trabaho, tapos uwi na naman, tapos ganun na naman, diba? So ayun na lang muna mga kasambahay, sana na-enjoy nyo ang tsikahan natin for today. And always remember that God have plan for you, plan to prosper, not to harm you. And always remember that God is always with you, with me, and with every one of us. Bye!